Inihayag na ng dating hepe ng Special Action Force o SAF kung paano nila pinalo ang paghuli sa international terrorist na si Marwan. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Leia Ilagan. Leia, good evening. Good evening sa iyo, Attorney Reg. Idinetalye na nga ni dating Special Action Force Chief, Police Director Hitolio Napeñas kung paano plinano ang paghuli kay Marwan. Ayon kay Napeñas, Attorney Reg, December 2010 pa lamang nang umpisahan nila ang pagtugis kay Marwan sa Sulu. July 14 hanggang 16, 2012, nang muling magsagawa ng operasyon sa Lanao del Sur. Subalit nakatakbo ang mga ito dahil namalayan ni Marwan at ng iba pang kasamahan ang napaparating na yung SAF troopers. Noong December 17, 2012, Attorney Reg, muling binalak ng SAF ang paghuli kay Marwan na nasa Mamasapano, Maguindanao na. Nakipag-coordinate sila that time sa AFP Eastern Mindanao Command at humingi sila ng helicopter at tangke. Subalit hindi nagbigay ang AFP kaya hindi natuloy ang operasyon. April 25, 2014, binuo nila yung Oplan Wolverine na tinatawag. Nakipag-coordinate muli sila sa 6th Infantry Division at sa Joint Special Group ng Philippine Army. May nag-prepare ang Special Action Force ng konsepto at mayroon ding i-prepare ang Army, sarili nilang konsepto. Kaya't napagkasunduan na lamang sa isang executive session na yung konsepto ng SAF, ng Special Action Force ang gamitin sa paghuli dun sa dalawang international terrorist. Madaling araw pa daw ay lumalakad na yung SAF para sa operation. Subalit muling inabort yung mission dahil nga wala na namang suporta yung Philippine Army sa kanila. Noong May 30, sinasabing muling plinano ang operasyon dahil nag-usap na daw sina PNP Chief Director General Alan Purisima at saka si Major General Romeo Gapus, yung commander ng 6th Infantry Division. Subalit di agad sila nakakilos dahil noong time na yon may aktibidad daw yung 118 Base Command ng MILF na malapit sa lugar na pinagtataguan ni Marwan. Yan yung sa PID San Wadan. June 10, ng yung 6th Infantry Division, yung Mechanized Brigade naman, yung nagsagawa ng operasyon laban kay Marwan pero hindi ipinaalam sa SAF yung ginawa operasyon ng Army. At hindi din nila nakuha si Marwan that time, kundi yung asawa lamang ang nakuha ng mga ito at pinakawalan din after that. Noong August naman, naibigay na sa kanila yung lokasyon, yung totoong lokasyon kung nasaan si Marwan, na mula daw sa libutan ay lumipat patungong PID San Wadan. November, na makuha ng tauhan ni Napeñas yung intel packet na tinatawag, yung detalye ng lahat ng tungkol kay Marwan. Kaya't inulunsad naman nila yung Operation Plan Terminator. Subalit inabort na naman nila ang mission dahil nasira yung bangka na sasakyan sana ng mga operatiba kasi tatawid ng ilog. Noong December 12, 2014, kumuha na sila ng tactical boat mula pa sa Zamboanga para nga dyan sa operasyon na yan. Subalit nagkaroon ng encounter habang tinatawid nila yung ilog kaya muling inuurong nila yung operasyon. Hindi sila nakadiretso dun sa pinagtataguan ni Marwan. Nilinaw ni Napeñas kanina, Attorney Reg, na proyekto daw yan ni General Purisima. Kaya't lahat ng kilos nila alam nito at hawak din daw nito yung tinatawag na intel packet. Kaya dun sila nakikipag-coordinate. At sinasabi din niya na bahagi rin daw ng Police Operational Procedure Number 4 ang ginawang pagre-report nila kay Purisima. At nung tinanong natin kanina si Napeñas kung may nag-utos ba sa kanya para wag ipaalam kay Espina at kay DILG Secretary Mar Rojas yung operasyon na yon, sinabi niya na sinabi ni General Purisima na wag ipaalam, kundi sabihin lamang kapag nandun na sila sa area. Noong January 25, Attorney Reg, 2015, inulunsad nila yung Oplan Exodus. Ayun na nga, pinasok na ng SAF members yung pinagtataguan ni Marwan sa PID San Wadan. Napatay umano si Marwan. Yun ang sinasabi ni Napeñas. Subalit nalagasan din sila ng 8 doon sa 41 Assault Team mula sa 84th Command ng Special Action Force. Habang 35 naman ang napatay doon sa Tuca Nalipaw mula doon sa 36 Blocking Team ng 55th Command ng Special Action Force. Ibig sabihin, iisa yung nabuhay doon sa blocking force na inilagay nila. At ito nga ay si PO2 Christopher Lalan. Ayon kay Napeñas sa Attorney Reg, mission accomplished dahil napatay naman nila si Marwan at itataya niya raw ang kanyang posisyon kung di totoong napatay ito. Pakinggan natin ang tinig ni Police Director Getulio Napeñas, ang dating chief ng Special Action Force. At itataya ko, magre-resign na ako
kung hindi si Marwan yung target. Napakalaki yung kredibilidad na siya yung target at namatay doon sa operasyon na ito. Attorney Red, sinabi din ng general na sinabihan niya sa Espina habang nasa area na sila. Yun nga yung binabanggit ko kanina, utos yan ni Purisima. At dahil nga sa kabiguan ng AFP na magbigay ng suporta doon sa mga naunang operasyon, yung plano nilang operasyon, hindi nagbigay ng helicopter, ng tawag dito, tangke, hindi na nila ipinaalam habang isasagawa pa lang yung operasyon habang pinaplano. Idinagdag pa ng general, nalalaman din agad na mga kalaban kapag ipinapaalam nila sa AFP ang kanilang operasyon. Pakinggan ulit natin ang tinig ni Direktor Napeñas. Koordinasyon na yun ay pwede ng before or during sa kadalihanan na nagkakaroon ng compromise pa nagko-coordinate kami doon sa military doon sa lugar. Dahil pag naghahanda sila, namomonitor na kaagad. Napakataas yung level ng pagmomonitor ng mga taong ito. Kaya nga hanggang ngayon buhay pa sila at hindi nakukuha. Sinabi pa Attorney Red Peñas na sa kabilangan ng pagpaslang o napatay yung 44 na SAF commandos sa operasyon ay libong buhay naman daw ang maliligtas sa pagkasawi ni Marwan. Kaya't panawagan na lamang ni Peñas purihin ang Fallen 44 dahil siniguro ng mga ito na payapa na makakapamuhay ang bawat isa dahil napatay nga nila yung international terrorist na si Marwan. Attorney Reg. Leia, tanong ko, nasagot ba ni Napeñas, ni General Napeñas, kung bakit kumukuha pa siya ng order mula kay General Purisima nung mga panahon na ito'y suspendido na mula pa nung December 2014? Attorney Reg, siya nang isa din sa itinanong ko kanina, subalit ang sagot niya dyan, si General Purisima ang may hawak nung intel packet na tinatawag nila. Yun daw ay bahagi din nung operational procedure number 4 ng PNP. Siya ang nakakaalam ng lahat, kaya dun sila nagre-report. Dahil din ito ay isang magkakaroon ng epekto dun sa peace process na nangyayari with yung MILF. Hanggang saan yung intel packet na yun umabot? Hanggang kay Purisima lang ba? O nasabi ba yan sa mas mataas pang mga kinauukulan? Kanina tinanong natin yan, pero ang binabanggit niya lang na tao na nasa likod ay si Purisima. Ang sinasabi niya, hindi siya pwedeng dumiretso makipag-coordinate sa SILG dahil unahin niya yung PNP chief at ang kinikilala niya nga ay si Purisima dahil yun ang may hawak ng intel packet. Hindi din daw niya pwedeng kausaping diretsa ang Pangulo kaya wala daw kinalaman ang Pangulo doon sa operasyon na yan. Huling katanungan, Leia, dito sa ginawa ni General Napeñas, there seems to be a tenor of mistrust between the PNP SAF and yung AFP na nandoon sa Mama Sapano. So, meron bang ganun na ini-insinuate dito o wala naman? Actually, kanina tinanong naman namin yung nag-press con si General Espina. Sinabi namin na mukhang wala nang tiwala sa isa't isa, baka hindi nyo pa alam. Kasi kung hindi ipinaalam ng SAF kaagad-agad doon sa army na nandoon, ay baka wala nang tiwala. Ang sinasabi kanina ni General Espina, hindi nyo kami mabubuwag, maganda ang samahan namin, hindi nyo kami mabubuwag ngayon. Maraming salamat, Leia Ilagan, para sa ulat na yan.